Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Tore nahuli. Nako, Tore dapat parusahan din sa pag-aresto. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin. Sawa na ang bayan ko sa magnakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, eto. Pasadahan po muna natin yung mga ilan sa mga nagte-trending mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin ito mga kaubayan, no? Itong sinasabi nating nahuli, si Tore. Ang mga kalokohan po ni Tore ay nahuli ni Senator Cayetano. Ito mga kaubayan, bigyan po natin ng reaksyon itong statement ni Senator Cayetano. Ito po mga kababayan. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. Tama. So ang dating po sa lower rank, Correct. bawal partisan kung kalaban. Dan. Kung kakampi yung sinabi mo, Ah. pwede. Meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre. Diba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, diba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Ano kasi to si Tore po mga kababayan, no? Napakamasunurin po kahit na nakikita na ng taong bayan na labag po sa batas ang kanilang ginagawa. As long as makomplete lang po yung kanilang misyon, di ba? Kahit po may nalalabag ng mga karapatang pantao, ay okay lang. Nako. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-a-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanonood kasi yung buong PNP. Tama. Nanonood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanonood ang mga estudyante ng criminology. Tama. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Tama. Natututo yung bata sa gawa. Tama. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Tama. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang pakinggan ng tao, hindi yung salita, yung Tama. gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humingi Tama. sila ng counsel nila or doktor. Kasi po mga kaubayan, no, hindi naman po ordinaryong pulis, no? Yung mga lower rank lang, no? Itong si General Torre. Siya po ay general, mga kaubayan. Supposed to be, maging model po siya ng PNP, mga kaubayan, at ng other law enforcement authorities, di ba? Pero ang nangyayari ngayon, nagiging model naman talaga, no? Si General Torre, pero sa mga kalokohan nga lang, di ba?
Tulad ngayon. Oh. Accountability ito eh. Di ba? O bakit ayaw niyang umattend? Di ba? So meaning, yung mga lower rank, pag nagkaroon po sila ng ma-involve po sila, di ba? Sa mga kaso, tapos ipatawag for example sa Kongreso or Senado, baka gayahin nila si General Torre at hindi na magsumipot. Diba? Or tapos hindi pagbibigyan, no? The last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, Tama. tapos kakasuhan. Tama. I understand that at magandang rule yun na pagka ikaw ay sundalo o pulis ay hindi ka basta't pwedeng hindi ka pwedeng partisan, Tama. di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you two examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung Tama. ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. Boom! So, Tama! So kita nyo na mga kabayan, yung gustong i-point out no ni Senator Alan Peter Cayetano dito. Bakit si Torre parang ang lumalabas untouchable, no? Yung iba, yung mga lower rank, konting konting kibot lang, may punishment agad na ibinibigay. Pero pagdating po dito kay General Torre, napakaluwag po ng batas para kay General Torre. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pag-usapan din po natin itong statement no ni Attorney Claire Castro. Eto po, pakinggan po natin to mga kababayan. Maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap, Kita mo talaga itong babaeng ito mga kababayan, no? Si Attorney Claire Castro po ang tinutukoy ko. Wala na talagang ibang mission ito sa buhay sa pagiging PCO niya kung di ang banggitin talaga si former President Duterte. At yung mga issue, lahat-lahat ng issue, hanggat maaari at hanggat kaya niya na i-twist yung issue papunta kay former President Duterte, talagang gagawin niya eh. Whatever it takes, mga kababayan. Eto, medyo na ito eh. Medyo, ay nako, eto, pakinggan na lang po natin to. at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas maganda pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sa mga nirereklamo. Grabe talaga itong babaeng ito. Eto, let me use the word, tarantada. Sino ba naman ang magpapasalamat pa dahil napunta sa dahig, mga kababayan? Kung ikaw kaya, ikaw kaya ang dalhin sa dahig. Total, sabi mo naman, hindi patas ang justice system natin dito sa Pilipinas, di ba? Sabi niya. Ngayon, pag nagkakaso ka, diretso na ICC, diretso ka na Netherlands. Sige nga, kung matutuwa ka rin. Ibig mong sabihin, dapat bang matuwa si former President Duterte at VP Sara dahil nag-usap sila? Grabe rin ang babae. Grabe. Hindi ko na-expect na manggagaling ito sa isang attorney, mga kababayan. Po sa kanya. Yun po yung naging cause kung ba't sila nasa Oh my dahig. God. Grabe.
So yan, sa mga mga nirereklamos kababayan, po no? sa kanya. Ano po inyong masasabi, no? Dito sa pinagsasabi ni Claire Castro. Parang nonsense na kung isipin mo. Kasi hindi na po ito, parang sa bagay, yan siguro yung mission niya What I'm trying to point out, mga kababayan, sana unahin mo naman yung pagbabalita sa taong bayan ng mga project ninyo, what is going on the economy, di ba? Pabagsak na bang Pilipinas? Ano ang improvements ng Pilipinas? May proyekto ba kayo? May mga accomplishment na ba kayo? Yan sana ang ibalita mo sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi po yung grabe. Maging masaya pa talaga ang Duterte. Maging masaya pa si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte sa nangyari. No? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito naman po, sabi po ni Senator Bongo, bakit ganon? Hindi pantay kapag ordinaryong vlogger, police, local official, kapag hindi dumating, kinokontempt. Oo nga. Di ba? Kapag hindi ka dumating, ordinaryong tawag dyan, resource person, di ba? Kinukontempt ka agad ba? Subpina din contempt. Pero kapag ito ang sagot ni Senator Amy Marcos kung bakit hindi mako-contempt. Eto, pakinggan po natin to. Paano ako magkakaroon ng susunod na hearing kasi hindi pa pinipirmahan yung mga sabpina nung nakaraang hearing. Hindi naman mapag-contempt kasi wala naman sila rito. At inaantay ko pa rin. So, hindi makakontempt dahil wala sila dyan, no? Bakit yung mga vloggers wala rin naman doon na contempt? Kinontempt, sinight in contempt, mga kababayan, yung mga vloggers. Diba? Bakit hindi mo kayang gawin yun, Senator Amy Marcos? Mas maganda nga yung i-contempt mo Di ba? Sa bagay, padadala muna daw ng subpina. Then after, pag hindi pa rin umattend, pwede na sigurong i-contempt, i-cite in contempt yan Aabangan po natin yan, mga kababayan. Pero ito po ang ginawa ni Senate President Jesus Escudero, no? Ito. Basahin ko po para sa inyo, no? Sabi po dito sa News 5, kinumpirma ni Senate President Jesus Escudero na pumirma siya ng subpina para ipatawag si Prosecutor General Richard Fadulion at isang Philippine Air Force General na dumalo sa ikalawang pagdinig hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Alinsunod sa hiling ng panel chair, Senator Amy Marcos. Gayunman, matapos i-invoke ng palasyo ang executive privilege, humingi si Escudero ng legal guidance sa legal department ng Senado para magpatuloy rito. So yan, mga kababayan. So sabi po kanina ng Senator Amy Marcos, nag-aantay lang siya kay Senator Escudero, kay Senate President Escudero na magpirmahan na yung subpina. Pero ito po, yung pinirmahan ni Senate President Jesus Escudero ay dalawa lang, no? Para po kay Prosecutor General Richard Fadulion at yung isang Philippine Air Force General, mga kababayan. Si General Torre, wala po, hindi po nabanggit. At yung mga alipores po ni PBBM, I mean yung subordinate ni PBBM, no? Hindi rin po nabanggit na nabigyan ng subpina. Dahil nga po yan sa sulat na ibinigay ni Executive Lucas Bersamin patungkol po dito sa executive privilege, mga kababayan. So, ayan. Ibig sabihin ito, hindi no? Hindi na pina-attend yan, mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dyan? Napaka-unfair talaga. Bakit itong dalawa binigyan ng subpina, no? Tapos yung iba hindi. Di ba?
O, bigyan nyo ng subpina para may rason kayo na i-cite in contempt pag hindi umattend. Yun eh. Yun yung purpose nun eh. Diba? Gayahin nyo yung ginagawa ng kamera. Diba? Kung si Paduano yan, kahit wala pa sigurong subpina, cite in contempt na yan. Diba? Lalo na pananlisik ang mga mata ni Paduano, mga kababayan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. May paglalagyan ka, cite in contempt ka na agad. Ay, nako. Anyway, mga karabin natin, eto. Pasadahan po na natin itong si Executive Lucas Bersamin, no? Sabi po niya, nakakasaklap. Dapat talaga ma-prosecute yan. Executive Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin on Thursday underscored the need to prosecute fake news peddlers in society. Nako, bago nyo po i-prosecute ang mga nagpi-fake news, no? Yung wag nyo munang ilihis yung issue patungkol po dito sa mga executives, no? Na hindi nyo pina-attend. Mag-focus muna tayo dyan. Wag muna dito sa mga fake news kasi pag fake news po ang pag-uusapan, no? Para eto opinion lang ito base po sa mga nangyari ng mga nakaraan, parang nagmumula pa nga sa administrasyon minsan yung mga fake news, mga kababayan. So meaning ipoprosecute ninyo yung mga sarili ninyo. Di unahin nyo muna yung sarili ninyo bago yung mga sinasabi nyong peddlers ng fake news. Diba? Oo. May mga article na magpapatunay na sometimes, no, your statement, no, is different sa nangyayari, mga kababayan. Or even this administration or even President Bongbong Marcos Jr. Tulad ng sinabi niyang walang nakapasok, ba, na may armas doon sa KOJC Kingdom. Pero nakita po ng taong bayan, di ba? Hindi ba yun fake news, mga kababayan? Di ba matuturing po yung fake news? Kaya wag kayong magmalinis, okay? Wag po kayong magmalinis, di ba? Ito na po, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, mukhang pabagsak na ang alyansa. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Pag-usapan natin itong alyansa ng Bagong Pilipinas na unti-unti nang umaalis sa palubog na barko. Bumabaliktad na dahil sa nangyari kay PRRD. Una, si Senator Amy, kumalas. Nilalabanan niya. Sa totoo lang, mga kababayan, no, talagang malaki po, napakalaki po ng negative impact ng ginawa nila kay former President Duterte. Napakalaki po. Siguro ko yung mga undecided noon, yung nagdadalawang isip pa, ngayon siguro, mga kababayan, nakapag-desisyon na po sila. Yan na ngayon ang alyansa, iniimbestigahan yung nangyaring pag-aresto, pag-surrender kay PRRD. Pangalawa, yung Camille Villar, hindi na nag-attend sa campaign rally. Hindi sa Dicalonan, alis na rin yan. Ito, pinakabago, nagsalita si Senator Ping Lacson. Sabi niya, baka i-ostracize ako sa alyansa sa sasabihin kong ito. Kasi nakita niya may pagkukulang, may kamalian yung ginawang pag-aresto, pag-surrender kay PRRD sa ICC. Paano hindi mano-notice, no, ni former Senator Ping Lacson? Dati po siyang naging PNP chief. Alam niya po ang batas sa pag-aresto. That's why, no, mapapansin niya talaga kung may mali or wala. Dating PNP chief ito eh. Pakinggan natin sandali ang kanyang sinabi sa interview. Hindi ako i-aus ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro gawin natin
pag-asa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contentious issue ngayon, pwede niya namang hindi surrender. Oo. Kasi natin presidente yan. Bakit yung pinabigay? Nagkaroon pa na doon ng issue. Yan po ang hindi napagandahan nitong si Marcos Jr. Akala ko kasi nila yung ginawang pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa Netherlands, kagaya yan ng mga ibang issue sa ating bansa na yung pagkakalaunan makakalimutan at lalamig at hindi na mapag-uusapan yung issue na yan. Ibahin nyo ho yung ginawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala po siguro nila mga kababayan na mapapanis agad, no? Yung isyung ito. Kaya ginawa nila yon. Nako, hindi po. Iba po. Iba po ang isyung ito. Kasi ang isyung itong ang issue pong ito mga kababayan, may halong pagmamahal po ito. Hindi tulad ng ibang issue na okay lang yan, no? Lilipas din yan eh. Pero ang issue pong ito, may halong pagmamahal. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito? Yan. I-comment nyo na lang po mga kababayan para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. At yan, don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.